Naka-mute po pala ako. Sorry po. Good evening po sa bawat isa. Magandang Thursday evening po sa inyong lahat. So sige po, mag-start na po tayo kasi po it's already 8 p.m. So yung iba siguro mag-aantay. Good evening. Good evening po. Good evening sa lahat. Sir Irene, pwede po tayo mag-ano sa worship sa YouTube, KIL song. Mamaya po after ng ano. Andiyan ba Sir Irene? Opo, kayo na po ba? Oo, pagka ano lang po sis, umpisa muna tayo tapos mag-worship, tapos yung prayer. Andito naman ating mga ano. Sige po, start na po tayo. Susunod na lang po yung iba, hindi ko maka-ano sa oras natin. Sige po, si Sister Marlene Quizon, nandiyan na po. Nandiyan na rin, no? Sir Irene, pwede na po, mag-ano na po tayo sa worship song muna, bago mag-opening prayer. Yes. Ikaw ay Diyos na sumasagot, idinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababagin. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na sumasagot, tumidinig ng panalangin, bawat daig, bawat higpit ay iyong nababatid. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami
Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindi at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sige po, pangunahan tayo, Sir Marlene, sa opening prayer. Sige po, manalangin tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito, Lord, na muli mong binigyan ng pagkakataon ng bawat isa na magkatipon-tipon kami dito sa gathering, Women's Gathering, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito, Lord, sa gathering na ito, Panginoon, maging sa Zoom o sa FB Live. Patuloy mo, Lord, na pagpalain ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At patuloy mo, Lord, na buksan ang aming puso at isip para maunawaan namin, Panginoon, lalo pa namin maunawaan, Lord, ang iyong mga salita na aming pagbulay-bulayan sa gabing ito, Panginoon. Nawa, Lord, ikaw ang manguna sa gathering na ito, Panginoon. Ang banal na Espiritu, pangunahan mo kami, Panginoon, at patuloy, O God, na ikaw, Panginoon, ang maitaas sa gabing ito, O God. At patuloy, Lord, na ang buhay ng bawat isa na kapakinig sa gabing ito ay patuloy, Lord, na magkaroon ng patuloy na magkaroon ng pagbabago, Panginoon. Patuloy na hallelujah. Patuloy, Lord, na magkaroon ng salvation, Panginoon, restoration, Lord, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po ng marami, O God, at sa iyo namin pinagkatiwala ang gawain na ito, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. So, bago po tayo dadako sa ating testimony portion, gusto ko muna pong batiin ang bawat isa ng magandang gabi po sa bawat isa. So I just want to mention your name kasi konti lang naman po tayo. Magandang gabi kay Sister Irene Gallardo, kay Sister Nora Tompong, magandang gabi po. Kay Sister Lita Bartolome, good evening po. Kay Sister Irene Alfonso, kay Sister Marlene Quizon, kay Sister Trini Angke, kay Sister Rosalyn San Miguel, good evening po. Kay Sister Flory, kay Sister Feli Papakpa, good evening po. Kay Sister Jenny Malikdem, kay Sister Lourdes Nerves, good evening po sa inyo. Kay Sister John, kay Sister Gina, and Sister Agnes, good evening po. Kay kay Brother Ray and Sister Mila, good evening po. And kay Sister Veron Magno, good evening po sa inyong lahat. Praise God. Napakabuti ng Panginoon, kasi every Thursday, hindi po natin nakaligtaan na talagang umattend dito sa ating women's gathering. And for that, we're doing this for the Lord. Ito po yung ministeryo ng Panginoon. Ito po yung gawain ng Panginoon. At alam ko po, meron pong magandang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay as we always attending our Thursday women's gathering. Sige po, bigay ko na po kay Sister Nora. Panguna po tayo sa ating testimony portion. Alright, welcome po sa ating women's gathering. Oras na po para tayo ay magpasalamat na lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sino po yung matapang na magbigay papuri sa ating Panginoon? I-unmute nyo lang po yung mga screen niyo upang mapakinggan po yung mga ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Sige po. Sino kaya pinagpala sa ating lahat? Sister Nora. Okay. Sige sis.
nagpapasalamat ako. Gusto ko lang magpasalamat kay Lord kasi lalong lumawak yung pananampalataya ko kay Lord, tsaka binigyan niya ako ng katalinuhan para mag-ibahagi ang salita ng words. Tapos unti-unting natututo ako sa mga gawain ni Lord, sa salita ni Lord, na nagpapasalamat ako kasi isa ako sa napili sa BMPAD na maging leader. Tapos natuto ako parang araw-araw, hindi ako napapagod na i-share yung mga AHA everyday, kamustahin yung mga member ko. Hindi ako nagsasawa na magpuri kami sa Panginoon. Tapos nagkakaroon ako ng kalakasan na turuan sila. Nagkakaroon kami ng small group na video na ako yung nagtuturo sa kanila at natututo ako unti-unti. At saka natutuwa ako kay Lord kasi yung hindi ko talaga kayang gawin, parang imposible, pero nagagawa ko na ngayon. Katulad nung nag-compose ako ng tula, hindi ko naman kaya, pero natutuwa ako kasi nakagawa ako ng tula. Tapos tinulungan ako ng husband ko na gumawa ng nag-compose siya ng song na para dun sa assignment namin. Kagabi, natulog siya siguro mga around 2:30. Tinapos niya yung song. Ngayon, inintay ko na lang nakakantahin niya bago ko ipasa sa group chat namin. Na talagang napakabuti ni Lord sa buhay namin. Kasi tsaka sa sa araw-araw nating ginagawa sa daily morning devotion. Marami ko natutunan. At tsaka dito sa women's gathering natin, na marami rin ako natutunan at gusto ko pa na lumago ang aking presensya sa Panginoon at gusto kong matuto talaga ng salita ng words ni Lord at saka unti-unti kong nauunawaan yung salita ng Bible sa buhay ko, sa buhay namin ng pamilya ko at saka parang yung dati-dating ginagawa ko na ganito, lalabas ako, may pupuntahan ako, gano'n, wala akong pakialam. Pero ngayon, mas gugustuhin ko lang na parang andito lang ako sa bahay, nagbabasa ako ng Bible, nag-aaral ako ng AHA. Minsan, sa sobrang excited ko, minsan yung AHA, hindi pa dumarating yung araw, nagawa ko na. Gano'n. Parang after 2 days pa lang to, pero ginawa ko na kasi parang na-excite ako. Parang minsan kasi kulang pa minsan nagaganito tayo, nagagathering tayo, nakikinig ako. Minsan parang kulang pa yung oras natin para makinig ng salita ng Panginoon. Parang gano'n. Parang ang sarap na minsan parang naging teacher ako ng small group namin. Natutuwa ako na parang binigyan niya akong kalakasan na, ay Lord, kaya ko pala. Sabi ko dati, kinakabahan ako, hindi ko kaya to. Pero sa awa ng Panginoon, tinutulungan niya ako. Parati ko nagpipray na, Lord, tulungan niya ako, bigyan yung kalakasan pagka mag-group chat na kami. Ganun kasi minsan nahihiya ako. Parang unti-unti sa buhay ko, hindi na ako nahihiya. Ibahagi yung salita ng words ni God. Tapos, unti-unti, natuturuan ko sila kapag may katanungan sila at nagpapasalamat talaga ako kasi talagang yung ginagawa ko ngayon, talagang nag-e-enjoy ako at gustong-gusto ko talaga. Yun lang po. Praise God. Napakabuti ang Panginoon sa buhay ni Sister Irene, talaga na-involved na talaga sa ating ministry. Kaya praise God, napakabuti ang Panginoon. Sino pa po ang pwedeng magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon? Hindi ko po makita kayo, pero i-unmute nyo na lang po para magsalita po. Sino kaya pinagpala pa? Lahat man tayo pinagpala, di ba?
Ako sis, pasalamat ako sa Lord. Okay, Sister Marlene. Sige, go ahead. Okay. Salamat ako sa Lord, no, sa kabutihan ng Panginoon, no, na so, lagi tayong may gathering. Totoo yung sinabi ni Sister Irene, masarap talaga lagi ka nakaka-attend ng ganitong gawain kasi nare-restore yung kalakasan mo na tulad ng discipleship training natin, yung nabuksan ulit yung kaisipan ko na totoo na kasi hindi ako nag-aahay. So, totoo, pero nagbabasa ako pero ngayon nag-aahan na ako kasi yun nga, sabi ko nga salamat Lord, ang ganda ng discipleship training natin at saka masarap. Tapos lalo na pag may Don't Watch, pagising ko sa umaga, magdudun mo pa, natataranta na ako kasi minsan gising na ako, 5, pasado na 5, bigla na ako mababangon. Kasi ayoko ma-miss yung turo. Minsan pag hindi ako naka-Zoom, naka-FB na lang ako. Kaya at least hindi ko na-miss yung mga katuruan. Kaya salamat sa Panginoon kasi ang Diyos talaga napakabuti. At saka salamat din ako sa Panginoon kasi bukas, sabi ko, magpababaksin na ako. Sabi ko sa Lord, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob na magpabaksin, Lord, kasi hindi ako makapag-cert pag hindi ako mapag-vaccine. Kaya bukas, magpabaksin na ako doon. Dito lang sa SM Molino, malapit lang. So, ipapuri ko sa Lord na naalala niya ako bigyan ng kalakasan para makakapag-vaccine na ako. Kaya ngayon pa lang inaangkin ko na alam ko hindi ako iwan ni Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Talaga naman bilang mga kananayan, talaga na nandyan yung kabisihan pero napakasarap mag-uri sa Panginoon. Dahil pagkagising pa lang natin sa umaga, talaga na ang Word of God na ang ating nararanasan dahil sa Don't Watch. Kaya napakabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Iniingatan tayo. Kaya wag natin kaligtaan na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Sino pa po ang magbigay pasasalamat sa ating Panginoon? Mga sisters. Ako sis, Okay, God bless sister. Sige, go ahead. magandang gabi po sa bawat isa. Kaninang umaga po is nagbigay na rin ako ng konting testimony dun sa Don't Watch natin. So gusto ko rin pong ibahagi yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya, ng aking mga kapatid, na ang tunay nga po ang Panginoon ay siya ang patuloy na nagbibigay ng nagsustain ng kalakasan, siya ang nagpo-provide ng mga pangangailangan natin. Itong pandemic, so nakita ko yung kahirapan ng mga kapitbahay nga namin. Sabi ko nga, is yung pag sila lalapit sa akin, ramdam ko yung bigat ng puso nila. Kaya nabigyan din tayo ng pagkakataon ng Diyos, kabila ng kahirapan din ng buhay, ay sabi nga, di ba magkasabihan na much better to receive than to receive, at much better than to give than to receive. So, masarap naman po makatanggap, pero yung pakiramdam na ikaw ang nagbibigay, sabi nga, di ba, hindi kayang tumbasan ng kahit na anong pera, yung ngiti nila, yung mga mata nila, na kahit paano nakapagbigay ka ng konting tulong, ng konting pag-asa, tulad yung pagbabahagi din ng mga salita, na sinasabay ko din, God is our provider, na ang Diyos po sa kabila ng mga kahirapan, kasi sabi nga nila, is grabe itong mundo na to, sobrang ganito. So lahat, mga bad, negative yung mga sinasabi nila, kasi nga, nararanasan nila yung kahirapan ng buhay, at sa mga panahon din na yun, hindi alam nila kung saan ba sila tawag talaga. Although alam nila may Diyos, pero yung sinasabi na, yun nga, pananampalataya, yung pagtitiwala sa Panginoon, is, yun yung nakita ko is yung wala. Kaya parang, nakita ko talaga at naramdaman ko yung higit ng mga puso nila. Kaya nga, sabi ko, napakabuti ng Diyos sa buhay namin. Talagang hindi niya kami pinagkulang. Ang aming mga pagkainan is patuloy na sinusustain ng Panginoon. Mentally, emotionally, physically. God is great for everything sa lahat ng aspect ng buhay natin. As a single mom, yun nga, minsan talagang nakakaramdam ako ng emotion, ng mga worries, pero sabi ko nga,
kung magpapadala ako sa depresyon, ako din ang matatalo eh. Ako rin ang mahihirapan. Kaya sa patuloy lang ako sa pagtitiwala sa Panginoon at pananampalataya na ang Panginoon ay may magandang plano sa buhay ko at sa buhay ng anak ko at sa buhay ng aking pamilya. Sabi ko nga, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ko. Marami pang gagawin. The mystery ways ang Panginoon. Kaya pupurihin ng Panginoon at patuloy po natin siyang pasalamatan at pasambahin po. Yun lang po. God bless. Okay. Salamat, Sister Jenny Lynn. Talaga na makilala yung mga believers at saka yung hindi believers kung minsan dahil meron kusang loob, nararamdaman natin talaga yung conviction ng ating Panginoon. Yung mga nakakilala sa Panginoon, mayroon din iba na kahit na hindi man sila mga believers, pero iba pa rin talaga yung Christian talaga, sister. Kaya salamat sa buhay mo. Praise the Lord. Sino po ba ang isa na lang po para bigyan natin diin yung ating Word of God? Isa pa po. Sino pa matapang pa na magbigay kapurihan sa ating Panginoon? Okay, sige, Sister Gina. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoon kasi sa kabila ng mga pagsubok po na nararanasan po natin at sa aming pong pamilya, patuloy na sinusustain niya po yung kalakasan. Minsan, inaatake ka ng anxiety or depression, pero truly, talagang ang Diyos lang ang makakapitan mo eh. Ang Diyos lang talaga yung magbibigay sa iyo ng lakas at kailangan bumangon ka ulit, kailangan talaga na palakasin mo pa yung loob mo sa mga bagay-bagay na nangyayari na minsan hindi rin tayo exempted po sa mga pagsubok ng buhay. Kaya nasa Diyos lang po talaga tayong dapat kumapit at patuloy na magtiwala po sa Kanya. Kaya marami pong salamat sa Panginoon sa mga kalakasan na binibigay niya po sa akin at sa aming pamilya at pinapanatili niya po na mayroong kaming proteksyon at hindi po nagkakasakit. Kaya glory to God. Thank you po. Thank you, Lord. Sa buhay ni Sister Gina, hindi talaga tayo iniiwanan, pinapabayaan ng ating Panginoon. Nandyan lagi sa ating tabi na hindi tayo pinapabayaan. Kaya praise the Lord. Wala na po ba magbigay papurihan sa Panginoon? Wala na? Okay, sige. Kung wala na po, makinig na po tayo ng Word of God. Ibabalik na lang natin kay Sister Lalaine yung ating programa. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa lahat ng mga nag-testimony sa gabing ito. Yung iba po, reserve na lang po natin yan kasi po limited yung time natin. We're given for only 1 hour or before 1 hour po. Sige po, next Thursday na po yung mga ibang mga pwede natin ipapatotoo po. Sige po, sama-sama nating basahin yung salita ng Panginoon sa Romans chapter 9 po, chapter 9. Sa Tagalog, mga taga-Roma, chapter 9. So, ang magbabasa po ng verse 1 hanggang 5 po si Sister Lita. 1 hanggang 5 si Sister Lita. 6 to 10 po si Sister Irene Alfonso. 6 to 10 si Sister Irene Alfonso. 11 to 15 po si Sister Flory. Sister Flory Dakanay. 16 to 20 po si Sister Agnes. 16 to 20 Sister Agnes Alfaro. 21 hanggang 25 si Sister Jen Malikdem. 26 hanggang 30 si Sister Merlin Laurio. 31 hanggang 33 si Sister pwede natin si Sister Trini. Si Sister Trini. 31 hanggang 30. Sige po, umpisa na po natin ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Pangunahan po tayo ni Sister Lita.
Good evening po. Ang Diyos at ang mga Israelita. Verse 1. Ngayon ako na nanampalataya ni Kristo ay may sasabihin sa inyo. Totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. At pinatutunayan ng banal na Espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Labis akong nalulungkot na nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo. Paligtas sila. Bilang mga Israelita, itinuturing sila ng Diyos ng kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ng Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming pinangako ang Diyos sa kanila. Ang kanilang mga ninuno'y mga pili ng Diyos. At nagmula sa kanilang lahi si Kristo na siya ay maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Ako na po ba? Opo. Kasi naglag lang po ako eh. Verse 6. Hindi ito ang nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos. Dahil hindi sila sumasampalataya sapagkat hindi naman lahat ng nagmula kay Israel ay maituturing na pinili ng Diyos. Verse 7. At hindi rin naman lahat ng nagmula kay Abraham ay maituturing na mga anak ni Abraham. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham, ang mga anak lang na magmumula kay Isaac ang lahi ng aking ipinangako. Verse 8. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay itinuturing na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na ipinanganak ayon sa ipinangako. Verse 9. Sapagkat ganito ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Babalik ako rito at ganito ring panahon na susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki, si Sarah. Verse 10. Hindi lang iyong kundi nangyari rin ang ganoon sa dalawang anak ni Rebecca. Sa ating ninunong si Isaac, ipinakita rin ng Diyos na hindi lahat ng nagmula kay Abraham ay itinuturing ng mga anak niya. Din po. Dako po tayo sa verse 11-12. Bago pa man ipinanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakakabatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos nung wala pa silang nagagawang mabuti o masama para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Verse 13, gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, minamahal ko si Jacob pero si Esau ay hindi. Baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ang Diyos. Aba hindi, sapagkat sinabi niya kay Moses, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Verse 16, ka-mute ba? Sandali po ha. Verse 16, maliwanag pong gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Verse 17, sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Verse 18, kaya nga't
habagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at nagiging manhid ang nais niyang maging manhid. Verse 19, sasabihin mo naman sa akin kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? 20, verse 20, tao ka lamang, sino kang mga ngahas na sumagot ng ganon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinubog sa kanyang mga hinuhubog, bakit niyo ako ginagawang ganito? Verse 21 po, wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik? Verse 22, kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihang buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sanay parurusahan at lipulin. Verse 23, ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Verse 24, tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga Hentil. Verse 25, ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko. Purihin po ang pagbabasa ng ating Panginoon. Praise God. Verse 26, at sa mga sinabihang kayo'y hindi ko mga mamamayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Verse 27, tungkol naman sa mga Israelita, sinabi ni Propeta Isaias, kahit na maging kasindami pa ng buhangin sa tabing dagat ang lahi ni Israel, kakaunti lang sa kanila ang maliligtas. Verse 28, dahil mabilis at matindi ang gagawing paghatol ng Panginoon sa mga tao sa mundo. Verse 29, sinabi rin ni Isaias, kung ang Panginoong makapangyarihan ay walang itira sa ating lahi, na tulad na sana tayo sa Sodom at Gomora. Verse 30, ano ngayon ang masasabi natin tungkol dito? Ang mga hindi Hudyo na hindi nagsikap na maging matuwid ay itinuring ng Diyos na matuwid nang dahil sa kanilang pananampalataya. Praise the Lord. Third grade, sorry, naka-mute pala ako. Pag-i-diretso na lang ang 31 hanggang 33. Okay po. Pero ang mga Hudyo na nagsikap na maituring na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kautusan ay nabigo. Verse 32, bakit sila nabigo? Sapagkat nagtiwala sila sa kanilang mga gawa at hindi sila sumampalataya kay Hesukristo. Natisod sila sa batong nakakatisod. Verse 33, gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, maglalagay ako sa Zion ng batong naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila, pero hindi mapapahiya ang mga sumasampalataya sa Kanya. Praise God. Amen. Praise the Lord. So ang Diyos po magpapala ng pagkabasa ng Kanyang makapangyarihang salita. So yung ating pong aha for today, sa verse 21 po yon sa Romans 9:21, yung ating verse talaga, sabi po dito, wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumubuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng putik? So yan po yung ating pinaka-aha na verse. Pero pwede po kung sino po ang gustong mag-share sa aha po natin sa araw na ito. Malaya po tayong i-share natin yung ating devotion para sa bawat isa po, para po ito'y magbigay ng encouragement, kalakasan din po sa bawat isa na narito sa ating Zoom. So sige po, sino gustong unang mag-share? Meron pa bang gustong unang mag-share?
Ako, Sister Lalaine. Sige po, Sister Irene. Nung aha ko po kanina, sabi, tulad ng isang gumagawa ng palayok, may mga karapatan siyang gawing putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik. Ang isa pang espesyal na isa naman ay pangkaraniwan lamang. Ang Panginoon ay may karapatan sa ating buhay sapagkat sa Kanya nanggagaling ang ating buhay. Kagaya na lang na binigay niya na halimbawa na ang palayok at ang gumagawa nito ang Panginoon ay kaya tayong baguhin, hulmahin sa Kanyang ayon. Kaya nga sinabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. Kaya ang banal na espiritu ay ang aking konsyensya na aking sasabihin ay totoo at pawang hindi kasinungalingan. Sapagkat kung tayo ang naglilingkod sa Kanya ng lubos at karapat dapat din ang ating puso ay matuwid, kagaya ng Panginoon na sinasabi niya sa atin ay tayo ay may pusong dalisay na handang magbago, handang ipagkaloob ang ating buhay sa Panginoon at maglingkod ng lubos at tanggapin ng Panginoon sa ating buhay. Huwag kang matakot ipalaganap ang Kanyang salita. Gayon din ang Panginoon na nais niyang ipakita ang Kanyang kapangyarihan at matinding galit at sa mga kasalanan, pero minabuti ng Panginoon na ito ay tiisin. Ipinakita niya kung gaano siya kadakila sa mga taong kinaawaan niya at hinanda niya sa mga pagsubok. Halimbawa natin tayo, tines ng Panginoon kung sa mga pagsubok ng buhay natin, saan tayo nananampalataya, sa mga pagsubok natin sa buhay na minsan sinasabi natin parang gusto na nating bumitaw sa Panginoon dahil sa mga matitinding pagsubok ng buhay natin. Bagkus tayo ay mas lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya ng lubos. At lalo natin siyang makilala ng lubos sa ating buhay. Napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. And, so, kumbaga nakasulat kay Sister Irene yung kanyang ahay, kaya yun yung kanyang revelation ng Panginoon sa kanya. Diba? So, nabanggit niya doon, wala tayong gagawa kung yung isang Diyos na God is our Father and we are the clay. Diba? Tayo yung clay, tayo yung hinuhulma ng Panginoon. So kung ano yung gusto niya disenyo sa buhay natin, hindi po tayo kukontra doon dahil yun po yung kalooban niya sa atin. Kumbaga, siya yung Diyos ng ating mga men. So mayroon pa po ba na gustong mag-share ng kanyang aha for today? Ano po ang revelation ng Panginoon sa inyo? Paano ba kayo kinausap ng Diyos sa Romans 9 na ito? Sige po. Alaya po tayo mag-share ng ating aha para po yan ay magbibigay ng encouragement unang-una talaga sa lahat. At saka yung kaalaman sa bawat isa. Bago po ako mag-share, sige isa pa po. Dalawa pa, pwede naman po kasi 8, ano pa lang naman 40. So, Ako po sis, ayan, sige Sister Jen, go ahead po. sabi po dito sa verse 21, wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng putik? So, ibig sabihin po, sa isang tumpok ng putik, sabi isang tumpok ng putik po, no? So, marami pong kaparaanan ng Diyos na pwedeng baguhin sa ating buhay, na buuin sa lahat ng aspeto. Kahit iisang kapiraso pa yan ng putik, pero ang Diyos ay kaya niyang baguhin simula sa ating pananampalataya hanggang sa ating mga paniniwala, sa ating mga pamumuhay. Kung paano niya tayo huhubugin sa kanyang kaparaanan. Diba po? Kaya po, ang Panginoon maraming, sabi nga, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng bagay po, diba? Ito man ay mamahalin, umumurahin, walang ano sa kanya eh. Hindi niya tinitingnan kung anong status, kung anong qualification ng isang tao. Subalit ang puso ng tao ang siya lamang tinitingnan ng Panginoon.
Kaya sa isang putik po, marami pong pwedeng gawin sa isang tumpok ng putik po, marami pong pwedeng gawin ng Panginoon sa ating buhay. Kung paano niya tayo bubuuin, ididisenyo sa kanyang kaparaanan. Subalit tayo lamang talaga ang minsan talaga ay may problema, matigas ang ulo, pero po ang pag-ibig ng Panginoon ay patuloy niyang binibigyan ng laging may pagkakataon para sa atin na tayo ay kanyang baguhin sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kahabagan, mayamang kahabagan. Kaya po patuloy lamang po tayo sa pagbuo at sa paghubog ng ating Panginoon. Kaya po purihin po ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, yan po yung ating aaha for today na kung saan, kumbaga, ang buhay po natin ay kontrolado po talaga ng ating Panginoong Jesus. So, dito po, gusto kong babasahin, no? I-share ko lang po. Gusto kong babasahin. Mag-umpisa po tayo sa verse 19. Sabi po doon, sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Diba? Sabi, bakit ba? Bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat ng kanyang kalooban? Alam niyo po, pag ang Diyos kalooban niya para sa ating buhay, dito kanya ilalagay, kung saang parte kanya ilalagay, wala po tayong magawa dahil siya po ang may-ari ng ating buhay. So sa 20 po, sabi dito, tao ka lamang. Sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Diba? Tao tayo. Hindi natin pwedeng kontrahin kung saan tayo hulmahin ng Diyos kasi siya po ang Diyos ng ating buhay. So sabi dito, masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? O, diba? Sino ba ang naghuhubog sa atin? Ang Panginoon. Diba? Can we question God? Bakit mo ako ginanito? Bakit mo ako ginawang ganito? Bakit ganito ang itsura ko? Di ba? Mga ganon. O bakit dito mo ako nilagay? Dahil yan po ang disenyo ng Diyos sa atin. Siya po ang may-ari ng buhay natin. Kaya ang sabi nga dito, maku-question mo ba ang Panginoon kung saan kanya gustong gawin? Saan kanya ilalagay? Hindi ba hindi natin pwedeng i-question ang Diyos? Dahil po alam niya ang the best sa atin. Basta hayaan lang po natin na ang Diyos ang siyang maging Diyos ng ating buhay, hindi naman po tayo papahamak ng ating Panginoon. Diba ba? Sabi po doon sa direksyon ng po tayo sa 21, wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok na putik? Actually, God is in charge of everything in us. May karapatan siya. Kung ano pong gusto niya para sa atin, pwede niya pong gawin. Di ba yung isang naghuhulma ng isang clay, di ba? Siya ang nagko-control nun eh. Siya ang naghuhulma nun. So wala pong magawa yung mga taong bumibili dahil depende sa hugis ng kanyang gagawing yung palayok. So tayo po bilang tao, tayo po ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. So hindi po natin pwedeng i-question bakit po ganito ang buhay ko. Pero kung tutuusin, marami pong pwedeng gawin ng Diyos sa atin habang minuhulma niya po tayo. Iba-iba po ang sitwasyon ng ating buhay, iba-iba rin po ang ating kumbaga yung ating nilalakaran. Naandyan ang Diyos na nakakaalam kung ano yung ating sitwasyon. Pero sabi nga natin let God be God. Siya ang manguna sa ating buhay. Sumunod lang tayo sa Kanya ayon sa pagkahulma niya sa atin. It's just like a clay na hinulma tayo ng kumbaga yung mga gumagawa ng clay, hinulma nila, inaayos yan eh. Pero hindi natin ma-question ang Diyos, bakit ganito ang pagkahulma ng Diyos sa atin? Bakit ganito ang paggagawa ng Diyos sa atin? Bakit dito niya ako nilagay? O bakit ganito ako, di ba? Kasi alam natin that everything na nangyayari po at na natin sa buhay natin, it's ng Panginoon, it's a will of God. And alam po natin na pag ang Diyos po hinuhubog niya tayo, meron po yung magandang tinuturo ang Diyos sa atin. Ayan. So, hindi po natin pwedeng i-question ang Panginoon kasi God is higher than our ways.
Diba? Siya ang Diyos ng ating buhay. So, sumunod lang tayo kung gaano niya tayo, kung saan niya tayo dalhin bilang isang tao, nakadesenyo po tayo, alam ng Diyos kung ano yung mas maganda sa atin. So, siya po ang naguhulma ng clay. Siya yung, kumbaga, yung palayok, marami po yung pinagdadaanan bago talaga mabuo. Minsan, di ba, ang palayok, maraming mga gumaga ng palayok, hindi ka agad na perfect. So, ibig sabihin, meron, inuhubog pa yan. Inuhubog pa tayo. Kaya, yung buhay natin, kung may pinagdadaanan tayong problema, meron tayong mga, yung problema sa pamilya, kung anong klaseng problema man, gaya na ito, trying times, wag tayong tumingin sa problema. Tingnan natin yung ating pattern who form us, symbolizes that God, Jesus, form us like a clay. Diba? Like a clay. Kumbaga, kontrolado niya ang buhay natin. So, we just depend on God. We just trust on God na ano man ang mangyari, alam natin siya ang may hawak ng ating mga buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, baka mayroon pa po diyang gustong mag-share. Share po natin. Para po talagang magbibigay po ito ng encouragement sa bawat isa. We still have 15 minutes. Kaya ano lang po, para lahat po makapagsalita, kahit brief lang po yung gaano kayo kinausap ng Diyos sa ating aha for today. Paano nyo yun intindihan ang salita ng Panginoon? Paano mo ba siya, ano ba yung mga gusto mong sabihin na sinabi ng Diyos sa iyo habang binabasa niyo po ito? Ang pagkaintindi niyo po paano? Sige po, wag po kayo mahiya. Meron pa po. Ayan. Mukhang tahimik ang room. Seryoso po talaga. Meron pa po. Ayan, Sister Agnes yata. Sister Agnes, kayo po. Talaga. O sige ha, share ko lang yung ako. Alam nyo, glory to God. Kanina ko lang to ginawa nung natulog ang apo ko kasi nakikiaha din siya sa akin. Yung sa akin naman, talagang yung ni-reveal sa akin ng Lord, ito yung sinulat ko, bilang lingkod ng Panginoon, God tell me na wala po akong karapatan na suwayin o labagin kung ano ang kalooban niya para sa akin. Dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang kapantay. Gusto ng Panginoon yung mga tao na naglilingkod sa Kanya ng tapat at totoo. Dahil ang ating Panginoon po ay nahabag sa mga taong nais niyang kahabagan. Di ba sinabi niya po yun sa ating sa binasa po natin. Totoo po yung kasi tama nga yung sinabi ni Sister Lale na talagang ang Panginoon lang ang nagkukontrol ng ating mga buhay. So, hindi po talaga tayo dapat mag-question kung ano po yung kalooban ng Lord sa atin. So, ang gagawin po talaga natin, basahin natin ang kanyang salita, sumunod tayo sa kanyang kalooban, at panatilihin natin na siya talaga ang maghari sa ating mga buhay para maranasan natin talaga kung ano talaga yung kalooban niya sa atin. Alam nyo, napaka-amazing talaga ng Lord kasi kinumpara tayo sa putik. So, yung clay, di ba, marami talagang magagawa yun kung ano ang gusto mo. So, si Lord ang gumagawa. Siya ang humuhubog sa atin. So, kailangan, kung ano yung ginawa niya sa atin, tanggapin natin yun. So, gagabayan naman niya tayo igagad niya tayo para kung halimbawa naman, hindi natin gusto yung itsura natin. So, gagayad tayo ni Lord. Gagawa tayo ng way para mapaayos yung itsura natin sa harapan ng Panginoon. Kasi nandyan lang ang Lord parang example lang yun. Halimbawa, ako ang dami kong tigyawat. So, binigyan ako ni Lord ng wisdom para bumili po ako ng gamot. So, di ba? Alam mo, parang ang bilis lang isipin lang talaga, di ba? Parang, ganito yung buhok ni Sister Flory po. Pwede naman siyang magpagupit. So, ang Lord talaga, binibigyan niya talaga tayo ng wisdom para gawin natin, di ba? Kaya yung mga tanong natin, nandun talaga sa salita ng Diyos. Nasa Bible talaga. Alam niyo po, nabibless din po ako kay Sister Irene Alfonso dahil
Yung po talagang nandun yung kanyang excitement ba sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-share ng ng salita ng Diyos. So nakaka-bless talaga siya. So sana Sister Irene, pagpatuloy mo yan kasi marami pong nabibless sa iyo. Yun lang po. Sana ganun din kami na laging excited and hindi pa tapos yung yung nagtatanong kung sino gusto magpatotoo, nakataas na agad ng kamay. Di ba? Ang sarap kasi pakinggan yung mga ganong kasister natin na talagang excited talaga sila. So, to God be the glory. Kahit papano, nakagawa ako sa kabisihan ko rin. So, praise the Lord. Yun lang po. Amen. Praise the Lord. Praise God. So, meron pa po ba? Ito, share lang tayo. Sharing time na po tayo. Ako po, sis. Ayan. Sige po. Go ahead po. Yung para sa akin po, yung sa AHA ngayon. Naririnig niyo po ako? Yes, dinig ka po, sis. Para sa akin po yung sa AHA ngayon, kumbaga, yung sinasabi po dito is, kumbaga, wala pa man po tayo sa mundong to, alam na po ng Lord kung saan niya po tayo ilalagay. Kumbaga, alam na ng Lord kung ano yung posisyon na paglalagyan niya sa atin. Kumbaga, kung minsan iniisip natin, ba't kaya ganito yung kalagayan ko? Ba't kaya siya ganun? Minsan natatanong natin ng Lord. Pero sabi naman po ng Panginoon is, magkakaiba man tayo ng sitwasyon dito sa mundong to. Pero ang pagtingin po sa atin ng Panginoon ay pantay-pantay. Kumbaga, ang Lord po talaga ang siyang tunay na simula't simula. Katulad po niya, magkakaiba po tayo ng meron po tayo sa music, meron po mga nagtuturo. Kumbaga, meron po tayong kanya-kanyang linya po talaga na nilalagay ang Lord. So, hindi natin pwedeng minsan i-compare ang sarili natin, bakit tayo nandito sa pinakamababa. Ang sabi naman po, di ba, maliit man na bagay yung ginagawa mo, hindi po yun mahalaga. Ang importante po, nandun po yung puso mo sa ginagawa mo. Ayun lang po yung pinaka-in-implement po ng Lord sa puso ko sa AHA po na to. Na talaga naman po, na ano man po yung nasaan man tayong ministry, kailangan po ibigay po natin palagi yung pinaka-the best natin. Kasi unang-una, hindi naman po tayo sa tao naglilingkod sa Lord. So nakikita ng Lord po yung puso natin. So kahit sabihin natin nasa kusina lang tayo, nandito lang tayo, nag-aayos lang tayo ng upuan, lahat ng bagay na po yan, nakikita po yan ng Lord. At higit sa lahat yung puso po natin, nalalaman po niya. Yun lang po. God bless. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ang ganda ng mga sharing, I hope na yung mga sinasabi po ng ating mga kapatiran, ito po magbigay ng kalakasan sa atin. So, meron pa po ba? Bago mag 8 o'clock, wala pa namang 8. Sige po, si Sister Trini. Praise the Lord. Sa akin po naman, yung AHA ko po for today, ang ganda po, no, kasi sabi po dun sa ating pong yung ating pinaka-verse ngayon na sa verse 21, ang ganda po nung sinabi dun na yung dalawang uri ng sisidlan mula sa iisang tumpok na putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Yung nagrema po sa puso ko po dito sa word na ito is, yes, the Lord, meron siyang karapatan kung paano niya tayo hulmahin. Pero ang napakaganda doon, dahil tayo po ay nananampalataya sa Kanya, espesyal po ang gusto niyang ihulma sa buhay po natin. Kasi yan po ang sabi doon sa last na verse, sa pinakahuling-huli, ang sabi doon ay, pero hindi mapapahiya ang mga sumasampalataya sa Kanya. Dahil tayo po ay nananampalataya sa Panginoon doon sa ginagawa niya po sa buhay natin. Talagang ang gusto niya po espesyal. Na nakaka-relate din ako sa sinabi ni Sister Merlin na minsan nagtatanong tayo kung bakit ako ganito, bakit siya ganyan. Alam niyo po, nagrema sa akin dito is, sabi ko dito sa sinulat ko, subalit mali pala ito dahil may sariling pagkakalikha ang Diyos sa akin. Pag ganito pala ang iniisip ko, para ko na din tinatanong ang plano ng Diyos sa akin. Parang sinasabi ko na hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa aking buhay. Ito ay isang insulto sa Diyos na makapangyarihan na lumalang sa aking buhay. So dito po ay nakita ko na dapat pala talaga ipagkatiwala natin sa Panginoon kasi He knows best kung paano niya po tayo hulmahin. At naisulat ko din po dito yung aking song for today dun sa ating pong AHA ay ang ganda ng kanta na You are the Father,
I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Yan lang po. Praise the Lord, diba? Ang ganda, no? Ang ano talaga ang Panginoon, He wants the best for us. Kaya we should not question God, di ba? Wala tayong karapatan, pero alam natin that God wants, talagang gusto ng Diyos para sa atin ay maganda, di ba? Maayos tayo ang ating buhay. So, ang ganda ng ating napag-uusapan sa gabi ito. I hope po na yung iba na hindi po nakapag-share ng kanilang mga next Thursday po, i-share po natin yung ating mga para po tayo ay magbigay din ng kalakasan, encouragement sa bawat isa. Praise the Lord. So, ano po ang ating it's supposed to be, Sir Irene, pwede pa ba tayo mag-start ng breakout? Kung mayroon pa tayong time, parang Magna-9 na po eh. Oo nga. Opo. Pero kasi meron tayong mga live group dito na pwedeng samahan sana. Kahit mga 5 minutes siguro, sis? Hindi ko po alam yung sa live group po, sino po yung magkakagrupo niyo po. Oo. Ako si Sister Veronica. Sige po Ako, wait Sister lang Lisa po. How. Ayan, Lisa Sister How. Wait po gagawin ko po Sige po. ngayon. Sige po, po muna kayo. Usap po muna kayo. Okay. Sino Yan. po ang sige mga po. kasama niyo dito? Sa akin pala, Sister Irene, si Sister Veron Magno at saka si Sister Marlene Romagera. Sister Lisa How, nandiyan ka ba? Nandiyan ka po, Sister Lisa. Nandyan siya, Nes. Ika po Saka si Sister Mildred Veron. Luzano. Sister Ay, Veron sis. Magno. Sino po? Veron Magno at saka sino po? Si Sister Marlene Romagera, sis. Okay. Sige Yes po. po. Si Sister Agnes po, sino po? Sister Lisa How po, sis. Lisa. How? Okay. Isa lang po. Di ko po alam kung nandyan si Sister Mildred Luzano eh. Wala siya, Nes. Wala. Sige Wala. po, Sister Lisa na lang po. Sino pa po? Si Sister Merlin po. Ako kasi hindi ko po alam kung sino po kagrupo ko. Yung ibang kumari na lang po. Oo. Po, si Sis Grace Gibertas tsaka si Ate Lourdes Nerves. Grace. Sana lang po. At saka Lourdes. Okay. Teka po Wait lang po. Ay, Lexi Lorio po yung sa'yo, no? Okay. Teka po Okay, wait lang po. Sana lang po. Ay, gano'n. Okay, wait po. Isa na lang. Last na. Yan, pakiclick lang po yung join. Join. Pakiclick po yung join.